Hello. Magandang umaga po sa inyo lahat. Lahat po ng nasa labas ay ini-invite ko po na pumasok na. Tayo po ay magsisimula na sa ating gawain. Yung mga open dito na upuan, pwede po i-occupy po natin dito sa harapan. Mas masarap dito sa unahan. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat muli. Kayo po yung aking ininyan, tumayo po. Tayo po ay magsisimula na. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Batiin natin ang bawat isa. Hi, hello, hello. God bless po sa inyo lahat. Batiin niyo po yung mga nasa likuran, nasa harapan. Yan. Hingin natin sa ating Panginoon ang gawaing ito. Tayo po yung manalangin. Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, muli po, Panginoon, Ikaw ay aming papasalamatan. Aawitan ka namin, Panginoon, bibigay namin sa iyo ang lahat at kalugod-lugod, Lord God, na Ikaw ay aming papurihan, Lord God, ngayong umagang ito. Tunay nga, Lord God, na iyong pagpapala, Panginoon, ay umaapaw sa aming mga puso, sa aming mga buhay, Panginoon. Dapat lamang, Panginoon, na ibalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, lahat ng pananampalataya at lahat ng tiwala, Lord God, ay sa iyo lamang, Panginoon. Diyos Ama, muli po ay tunghaya mo kami, Lord God, sa aming gawaing ito, sa aming pong mapapakinggang salita, Panginoon. Nawa po ay tumimo po sa aming mga puso at maging gawi ng aming buhay ito, Lord God, at ma-share din po namin, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay. Panginoon, binibigyan ko po ng pagkakataon o muling maiksing sandali, Panginoon, ng bawat isa upang hingi po, Panginoon, ang kanilang mga pagkakasala at pagkakukulang. Sige po. Salamat po, Diyos Ama, sa patuloy na pagpapatawad at pag-uunawa mo sa amin, Panginoon, although lagi kaming nadarapa, Panginoon, at nagkakasala. Napakalawak na yung pag-ibig, Panginoon, na lagi kaming tinatanggap, Panginoon, upang tuwing kami po ay natutumba at binibigyan mo kami ng chance na bumangon pa muli, Panginoon. Muli, Panginoon, sa iyo ang umagang ito. Sa aking mga kapatiran, Lord God, na wala pa rito, Lord God, ngayon, dinadalangin namin, Panginoon, na kung ano man ang kanilang mga pinagkakabalahan ngayon, itas niyo po sila, Panginoon, kanilang mga heart. Mga kapatiran ko, Panginoon, na mayroon pong mga karamdaman na nararanasan ngayon, makasumpong nawa sila, O Lord God, na kagalingan ngayong umagang ito, Panginoon. At sa mensaheng aming mapapakinggan, Panginoon, pangunahan mo ang aming pastor, Panginoon, na magbibigay mensahe. Maitaas ka pang muli, Lord God, lalo kang maitaas sa umagang ito. At sa mga aawit, sa mga tutugtog, sa mga sasayaw, Panginoon, gawin namin, Panginoon, yung aming 100%, Panginoon, na pag-worship sa iyo, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa mga talent na ito. Salamat po, Lord God, sa fellowship. Salamat po, Lord God, sa love and forgiveness, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo namin, inaalay, tinataas ang gawain ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Basa po tayo ng Bible verse sa Psalm chapter 34, verse 1 to 3. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make her boast in the Lord. The humble shall hear thereof and be glad. O magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Amen. Minsan pabigyan natin ng pinakamalakas na palakpak, papuri at pagluwalhati ang ating Diyos. We thank you, O God, for choosing us to serve. We thank you that we can call you our friend, our Lord, our Savior. All glory to you, O Jesus. Hallelujah! That you are mindful of me, that you hear me when
I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. You call me friend. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. You call me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. You call me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. You call me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. You call me friend. You call me friend. You call me friend. Di ang iyong hirang dala ang iyong ngalan, taglay ang ligaya ng kaligtasan. Alab ng puso sa aming dibdib ay kayo ang dahilan. Pukawin ang nahihimping na damdamin, isigin ang aming yaring isipan. Tangang lakas ko'y gawin yung alipin sa inyo ang pagsamba. Pagsamba, dalisay na pagsamba sa dakilang ngalan niya. Halina sa pagsamba, pagsamba, dalisay na pagsamba sa dakilang ngalan niya. Halina sa pagsamba.
Sa'yo ang dahilan, bukawin ang nahihimbing na damdamin, isingin ang aming isipan. Tangang lakas ko'y gawin yung alipin sa inyo, ang pagsamba. Pagsamba, dalisay na pagsamba sa dakilang ngalan niya. Halina sa pagsamba, pagsamba, dalisay na pagsamba sa dakilang ngalan niya. Halina sa pagsamba, 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 pagsamba. Sinasamba at dinadakila namin kayo, Panginoon, pagkat kayo lamang, O Diyos, ang karapat-dapat sa lahat ng ito. Panginoon, maraming salamat pagkat palagi kayo nariyan sa aming piling, Panginoon. At sa umaga pong ito, nais po namin kayong awitan, mapapurihan, Panginoon. Patuloy niyo nga po kaming yakapin, Panginoon, ng inyong pag-ibig. Luwalhatiin kayo, O Diyos. Purihin kayo, aming Ama. Samba sa inyo, tanging ngalan nyo ang itataas sa lahat ng panahon. Luwalhatiin ka, magpakailan pa man, karapat-dapat ka tumanggap ng papuri, alay. Langit at lupa umaawi at sumasamba sa inyo, tanging ngalan nyo ang itataas sa lahat ng panahon. Luwalhatiin ka, magpakailan pa man, karapat-dapat ka tumanggap ng papuri, alay. Luwalhatiin ka, magpakailan pa man, karapat-dapat ka tumanggap ng papuri, alay. Langit at lupa umaawi at sumasamba sa inyo. Together in this place of worship, your
greatness we proclaim. We stand as one in giving you all glory and acclaim. To you our hearts are open, to you our hands we raise. Come take the place of honor in our lives. Emmanuel, our God is with us. Prince of Peace, mighty one, the ever-living God. See the praises of our Savior rise to open skies. With the dawning of redemption, your glory will arise. For you alone are worthy. Here in Zion you are praised. Our Lord and King, forever you will reign. Emmanuel, our God is with us. Prince of Peace, mighty one, the ever-living God. Emmanuel, our God is with us. Prince of Peace, mighty one, the ever-living God. For you our hearts are open, to you our hands we raise. Come take the place of honor in our lives. For you alone are worthy. Here in Zion you are praised. Our Lord and King, forever you will reign. Emmanuel, our God is with us. Prince of Peace, mighty one, the ever-living God. 'Cause
is with us. Prince of Peace, mighty one, the ever-living God. We thank you, God. You are worthy to be praised. Pinapupurihan at dinadakila po namin kayo, Diyos. Sa umaga pong ito, patuloy po naming nais manatili sa inyong presensya, Panginoon. Mangusap po kayo sa amin, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Siya nga po malakas na palakpak para sa ating Panginoon. It's a season of Christmas. Sabi nga, marami tayong maririnig ng mga mensahe about Christmas, no? Pero isang bagay na pwede ko pong i-share sa inyo. Kami ni Mrs. minsan, madalas kami mag-usap ng ganito eh. Kung kalooban ng Diyos, don't worry, if it is God's will, it will be smooth and easy. Ano ibig sabihin? Di ba minsan tayong mga mag-asawa, tayong pamilya, kino-commemorate natin na kapag kakalooban ng Diyos, madali yan, walang mga balakid. And that's true, di ba? Kiniklaim natin yan. Kapag ka meron tayo isang bagay na ipinagpe-pray at nakamit natin ng ito ng madalian o yung walang mga balakid, walang sablay, talagang perfect talaga. Ito sinasabi natin, don't worry. If it is God's will, it will be smooth and easy. May katotohanan ba talaga sa buhay ng tao na sasabihin natin buhay natin bilang isang mananampalataya ay madali naman talaga eh. Di ba hindi? Kasi nungalingan, sasabihin natin, naku, ang journey ko of faith in Christ Jesus, madali lahat ang nilakaran ko. Hindi totoo eh. Pero meron talagang mga very smooth and very easy na ipinapatupad ng Panginoon sa ating mga buhay, yung mga bagay na inaasam-asam natin. Kilala niyo po si Nelson Mandela? Nelson Mandela was a great president in South Africa. Isa po siya nakakuha ng pagka-presidente, a black man, na ang layunin niya ay mapalaya talaga ang Aprikano. Pero dahil siya nasa bandang South, ang dream niya sa buhay niya, yung magkaroon sila ng democratic, freedom, yung talagang maayos yung kanilang nation, yung kanilang bansa. Isa si Nelson Mandela, pero naging presidente nga siya, pero hindi niya naganap sa buhay niya yung kabuuan ng ninanais niya. Anong ibig sabihin? Kinamatayan niya, pero bago siya namatay, isang word yung sinabi niya. Yung magiging successor ko, yung susunod sa akin, ay nawa, maging demokratiko rin yung kanyang pamamalakad sa South Africa. And we know that the fact, ang Africa talaga, napakalaking bansa, di ba? And alam natin kung ano yung mga nangyayari dyan. Puro terrorist, ang dami rin dyan. Pero isa si Nelson Mandela, sa nakita ko, nung bibliography ko siya, yung buhay niya, tama. Sabi niya, hindi ko man makamit ang katotohanan na ang bansa namin ay mapalaya sa isang demokratiko. Mamatay man ako, it will succeed and succeed. Sa buhay natin, ganoon din, di ba? Katulad dito sa church. Hindi naman habang panahon, buhay si pastor, ako. Kung maaga akong huli ng Panginoon, paano na? And even Nelson Mandela, pumunta siya sa kaisipan na gano'n. Even successor niya, kailangan nagpapatuloy. At ang bawat isa sa atin, dapat may ganyang puso at kaisipan din. Na dapat alam natin. Kilala po natin si Elizabeth, the mother of John the Baptizer. Sa Bible kasi maraming mga karakter na minsan hindi na-highlight. And I want to highlight today si Elizabeth. Elizabeth was the wife of Zechariah. Zechariah was a highest priest noong panahon nila. And Luke chapter 1, makikita natin dito yung pagdedetalye ni Lucas. And I recommend na kung gusto niyo magbasa about Christmas, the Gospel of Luke is very, very, masyado siyang magandang basahin. Hindi ko in-emphasize sa inyo, in-encourage kayo, huwag yung basahin yung Mateo, Mark, no? Hindi. Yung Luke, makikita natin, it was a very detailed, si Luke sa kanyang pagsusulat about Christmas. And kadalasan, si Jesus Christ talaga in-emphasize natin. And that's true talaga. Pero minsan yung mga karakter behind kay Jesus Christ, bago dumating si Jesus Christ, napakahalaga pala. Ano yung mga na-experience sila? And one of the character in the Bible, si Elizabeth.
Ang pamagat ng mensahe na pagsasaluhan natin ay Deepened Faith. Luke chapter 1, at titingnan natin, babaybayin natin verse by verse, o hindi man yung buo, pero makikita natin yung deepened faith. Let us all pray. Father, we bless your name. We honor you. We glorify you. Ang pangalan mo lamang po ang bukod tangi na maitaas sa bulwagang ito. Gamitin niyo po ang inyong lingkod bilang tuntungan ng inyong mensahe. At nawa kaming mga tagapakinig naman ay mabuksan ang aming kaisipan, ang aming puso, at magkaroon kami ng mga bagong kapahayagan buhat po sa inyong salita. Magamit na praktikalidad sa mga pamumuhay at higit sa lahat, kayo po ang siyang maitataas sa bawat puso, sa bawat tao na naririto. Kayo ang siyang patuloy na magiging tagapagligtas namin. Sa lahat ng pagkakataon, kayo po nawa ang maupo sa trono ng buhay namin. Ito po yung samot dalangin namin, punong-puno ng pag-asa. Sa pangalan mo lang, Panginoong Jesus. Amen. Palakpak muli sa Panginoon. I would like to reflect tayo dito sa deepened faith na to. Isang bagay na pwede natin reflect ngayon umaga, yung believing and obeying God is not always the easy course. Ito yung may katotohanan. Yung tayo naniniwala na nanampalataya tayo, sumusunod na tayo sa ating Panginoong Kristo, hindi siya all the way easy yung buhay natin. Mapalad tayo kung puro easy way na lang, di ba? Katulad ko rin, ang dami rin naman mga lubak-lubak sa buhay bago ako napunta rito sa kinatatayuan ko. And there are so many things talaga na habang naniniwala tayo kay Kristo Jesus, habang sumusunod tayo kay Kristo Jesus, hindi po madali. It is not just always saying easy and smooth. Si Elizabeth, yung ating character today, makikita natin sa verse 5, umpisa ko verse 5, Luke chapter 1, verse 5. Ito yung sinasabi niya. In the time of Herod, king of Judea, there was a priest named Zechariah. Noong panahon po ito ni King Herod, siya po si Archios. Magkakapatid kasi ito si Antipas, pero ito panahon nito ni Archios, yung kapatid ni Antipas at saka ni Philip. Dito may pinangalanan, a priest named Zechariah. Siyempre si Zechariah daw ay nabibilang sa mga pamilya ng mga punong pare noong panahon nila, who belong to the priestly division of Abijah. Sa lahi nila meron. Pero ang very strange dito, his wife Elizabeth, pinangalanan si Elizabeth. Usually naman sa mga denomination o yung lalaki ang pinaka-highlighted sa bansa nila ng mga Israel noon, hindi na pinapangalanan yung mga asawa. But this time, pag tinignan natin, oo nga, pinangalanan si Elizabeth. Sino ba mga pangalan dito, Elizabeth? Mamaya magugustuhan niyo yung pangalang Elizabeth. Very encouraging, no? With wife Elizabeth was also a descendant of Aaron. So silang mag-asawa, napapabilang pala sila sa mga pare, mga Levites. So ibig sabihin, meron sila talagang mga pananampalataya na. In verse chapter 6, pag tinignan natin, both of them were upright in the sight of God, observing all the Lord's commands and decrees blamelessly. Now, pagka binasa natin to, perfect yung mag-asawa. Kapag tinignan natin, di ba? Pagka sinaysay natin itong words nito sa verse 6, perfect yung mag-asawa. Now, sa Bible, even in the Old Testament, Abraham, Moses, David, lahat sila tinaguriang in the sight of God, they were righteous or upright sila. But it doesn't mean they are sinless. Yan ang pagbabasa ng Biblia. Kaya si Luke, napakaganda Ang tinutukoy ni Luke dito, sila ay devoted sila. When it comes to the decree, the commandment of the Old Testament, nandoon sila sa pagsunod talaga. Tayo pwede rin, just like Elizabeth and Zechariah, mag-asawa man tayo, di ba? Ang napakagandang katangian nila rito, they were upright and observing all the Lord's commandment. Verse 7, pero may problema. Sa kabila ng kanilang deboto, sa kabila ng kanilang pananampalataya, may problema silang mag-asawa. Anong problema nila? But they had no children. Marami sa mga mag-asawa, ito talaga ang nagiging problema. Why? Because Elizabeth was barren. Baog po si Elizabeth. Baog siya, hindi siya magkakanak. And sabi rin, and they were very old. Pag binabasa nito, naalala natin si Abraham. Abraham ay Sarai, di ba? Si Sarai, almost 100 years, nagka-baby siya. So dito makikita natin,
Probably, pag tinignan natin, they were both very old. O pag old, anong papasok sa isip natin? Senior na sila. No? Maybe 60 to 70 years old. Alam naman natin yung panahon nila, di ba? Unlike today, pag 60 talaga, wala na, menopausal ka na lahat. Dito, pwede natin i-consider si Elizabeth at si Zechariah, matanda na. Nakita niyo yung picture kanina na may kargang bata, si Zechariah at si Elizabeth. Matanda na sila. At merong isang babae na sa tabi nila. Mamaya we will discover who is she. Sino siya? Ito ang kondisyon nila ngayon. Sa kabila ng kanilang pagsunod, sa kabila ng kanilang magiging matapat na mananampalataya, ito ang problema nila. Hindi sila magkaanak because Elizabeth was barren. Struggle nila yan eh. And most of the time, sa mga man-dominated na nation, katulad ng Israel, ang sisihan nila lagi, kasi ikaw baog ka. No? Ang sisihan lagi sa babae, hindi tayo magkaanak kasi ikaw baog. Tapos yung preconceived nation ng mga nasa paligid, kaya nangyayari sa inyo yan, makasalanan kayo. Nakita niyo yung nature? Sa panahon natin, pwede rin yun, di ba? Kaya hindi magkaanak yan maya kasi daming kasalanan ginawa niya bago sila nag-live-in muna. Ang dami-dami natin pinapatong ng mga panghuhusga. Pero dito makikita natin, sa kabila ng kanilang pagsunod, yun pa yung nagiging problema nila. Sa atin, hindi sa lahat ng pagkakataon, ang tao dumadanas na maraming pagsubok, problema sa buhay because of their disobedience. Right? Pwede rin pala, because of your obedience to God, walking in His righteousness, may mga trials ka sa buhay. Remember that yung mga disciples niya, nung sinabi niya, let's go over at the other side. Kasama si Kristo sa bangka. Sumunod sila, pero anong dinana sila? Di ba bagyo? And so be it, tayo, habang sumusunod tayo sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, it is not an easy way talaga. Kaya ang daming nagbaback out. Anong sabi ni Jesus? Mas pinipiling lumakad sa malapad na daan, pumasok sa pintuang maluwang. Samantalang sa kabila, makitid na daan, makipot na pintuan. Doon yung makakasumpong kayo ng kaligtasan. On the other side, it will destruction. Malinaw na sinasabi ng Panginoon. So, sa ating pamimili, doon talaga tayo nahuhulog. But dito, si Elizabeth at saka si Zechariah, gusto ko ma-emphasize, sumusunod sila sa commandment sa Lord. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, ito yung kanilang hinaharap na problema. Simple lang ba yan? Pastor, simple lang naman yung problema lang. Mabigat po yan. Sa mag-asawa, kapag hindi ka nag-anak, daming trials yan. A big challenge sa mag-asawa yan. Yung aking anak na bunso, ilang taon na sila, hindi pa sila magkaanak. And I always preaching the gospel. Ito, pinipreach ko, si Abraham, matanda na. Si Elizabeth, matanda na, hindi pa nagkakaanak. No? Pero nagkaanak sila. Things that are impossible to human mind, it will be possible for God. Palakpakan natin si Lord. Walang imposible sa Panginoon. Ito yung problema nila. Now, verse 13, tatalon ako ng verse 13. But the angel of the Lord, sabi dito, yung angel, pinangalanan dito si Gabriel. Ang sabi niya kay Zechariah, may sinabi siya kay Zechariah, do not be afraid, Zechariah, your prayer has been heard. Ito yung maganda. Kasi si Zechariah, one of the highest priest nung panahon na yun, nagbubunutan sila kapag kami yung nag-offering sa templo, sa loob ng templo. Yung templo po, nahati sa tatlong bahagi. Yung temple court, doon bumibili sila ng pang-alay. Sa second temple, doon dinadala ng mga highest priest. At nagbunutan sila, yung lucky, bunutan, yung parang palabunutan. Nabunot yung pangalan ni Zechariah, na isa siya sa mga highest priest na papasok doon sa templo ng Holy of All Holies. Pag pumasok yung highest priest doon, mahaba yung laylayan nila, may kalembang yun eh. Yung kalembang na yun, pagka tumunog, ibig sabihin, buhay siya. May tendency kasi yung pumapasok doon, hindi na lumalabas ng buhay. Pero remember that Zechariah is a highest priest. Ang prayer niya siguro, yung bansang nasyon ng Israel, pagpalain ninyo, dumating nawa yung tagapagligtas, yung Messiah, yan yung prayer niya. At siguro meron pa siyang PS. Meron siyang pahabol na sulat kay Lord. Ano yon? Hulaan nyo. Kung kayo si Zechariah, siguro ang PS niya kay Lord, bigyan po ninyo kami ng anak. Right? Di ba tayo ganyan, pag nagpe-pray tayo kay Lord, minsan,
Yes, pinagpipray natin ng congregation, pero meron tayong something that is personal sa ating mga panalangin, just like Zechariah. I'm sure, yun yung kanyang masiding panalangin sa Diyos. Nakita natin, ang sabi rito sa verse 13, but the angel said to him, meaning kay Zechariah, do not be afraid, Zechariah, your prayer has been heard. Ano ibig sabihin? Your wife, Elizabeth, will bear you a son. And you are to call him John. Si John the Baptizer po, para sa kaalaman natin. Yung sumulat ng gospel sa Biblia, si John the Beloved po yun. Now, itong tinutukoy natin, yung anak ni Elizabeth, to be born, si John the Baptizer. Siya po yung si John the Baptist, yung nagbabautismo sa tubig ng panahon noon sa Ilog Jordan. For your knowledge lang po. Ito ngayon, birin nyo, very specific, di ba? And remember that Mary, nung nagpakita rin sa kanya yung anghel ng Diyos, ganito rin ang sinabi sa kanya, you will conceive a son. And you will call him, yung kinanta natin kanina, ano? Ano yung kinanta natin kanina? Emmanuel. And you will call him Jesus Christ, the Messiah. Very specific. Wala dito si siguro yung mga nag-aantay na mga Israelita sa labas, bakit ang tagal ni paring Zechariah lumabas? Ang ine-expect nila ngayon, namatay si Zechariah. And alam niyo sa mga verses, hindi ko lalahatin yung verse, mahaba kasi ito eh. Ang ginawa nito ng angel of the Lord, Zechariah was muted. Muted, ibig sabihin, pinatahimik yung bibig niya. Hindi siya pinagsalita. Ang sumunod dito, your wife Elizabeth will bear you a son, magkakaanak kayo ni Elizabeth. Yun yung promise. So in order to accomplish that promise, makikita natin mamaya. At tamang-tama. Ito nga, verse 24. After this, his wife Elizabeth became pregnant. Siguro sabi ng mga kapitbahay, uy, si Lola Elizabeth, tuwing umaga, nagsusuka. Sino ba makakita sa atin dito, senior ka na? Tapos makikita ka ng kapitbahay mo, nagsusuka ka sa umaga, tapos may pahilo-hilo ka pa. Senior ka na nga. This is the things na pag tinignan natin, from kay Zechariah, na siyang lingkod ng Diyos, and even this woman, Elizabeth, nabuntis. Ang sabi rito, and for 5 months, remain in seclusion. Bakit ganon? Yun nga kasi iniiwasan nila, paglalabas sila, binubuli sila, deboto pa naman kayo, mananampalataya pa naman kayo, ayun ang nangyayari sa buhay nyo. Hindi ba nangyayari sa atin yan? Did you experience that? Ayan. Simba ka na simba, Bible study ka, ang nangyayari sa inyo, dami yung sakit. Di ba? Ang daming ganyan mga kaisipan lang sa paligid natin, binabato sa atin. And this Elizabeth, yun yung iniiwasan nila, lumabas sila ng bahay nila kasi lagi silang binubuli, hindi na kayo magkakaanak, baog ka kasi. Di ba? Very hurtful yan sa atin. And even us, today, ganun din ang pwede nating maranasan. Gusto mo na lang exclusive ka na lang, doon ka na lang sa bahay mo, wag ka na lumabas. Pero this time, nakita rito for 5 months. 5 months, malaki na ang tiyan, di ba? Tama? Siguro, nung lumaki-laki na tiyan ni Elizabeth, para ilabas niya sa bahay nila, nag-iikot-ikot siya ron. Ano kayo ngayon? Ano yung sinasabi niyo? Senior citizen, ha? Tandaan natin. Siguro, para ipakita niya talaga, ano kayo ngayon? Verse 25. Tingnan yung sabi ni Elizabeth. The Lord has done this for me. Sabi ni Elizabeth, no? In these days, He has shown His favor and taken away my disgrace among the people. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Di ba ang sarap na tayo'y palalayain ng Panginoon sa mga ganong bulis sa buhay natin? Tama? Sa mga kamag-anak lang, di ba? Kuminsan, valedictorian ka, tapos pagdating ng reunion ng mga magkakapatid, ikaw yung pinakakawawa. 8 ang anak mo, tapos lagas-lagas na yung ngipin mo, tapos yung buhok mo, lugay na. Wala. Di ba? Para sinasabi, ito ba yung valedictorian namin nung araw? Bully nangyayari. Pero salamat, di na natin dito. Inalis ng Lord yung kahihiyan na binitbit ni Elizabeth at ni Zechariah. Siguro si Zechariah, minute nga siya. Hindi siya naging deaf, hindi siya pipi. Minute lang siya talaga ng Lord. Siguro panay ano niya? Mute siya. Tama, yung asawa ko buntis na, siguro ganun pag malaki nga. Di ba? Mute. Ang hirap na mute. Di ba? Tayo lang nakakita din. Mute din. Di ba? Ganon sila. Parang tinetestify din ni Zechariah and even si Elizabeth.
At yun ang biyaya, yun yung biyaya ng Lord. Sabi niya, yung disgrace, inalis ng Panginoon sa buhay namin yan. Tayong lahat, inaalis ng Panginoon yung mga kahihiyan na dulot ng ating naranasan. But we have a choose. We have to choose the right path, even though hindi smooth o easy yung nilalakaran natin, mga kapatid. Mas piliin nating lumakad, sumunod pa rin sa sinasabi ng salita ng Diyos. We have to obey. The next verse, yung sinasabi sa 36, even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age. Kinausap kasi ng angel, si Maria. So mahabang yung verse i-concise ko lang. Kinausap ng angel of the Lord din si Maria. You know that Mary, estimated ko lang she is about 12 years old. And remember, sa Israelite, ang nagiging teenager is 13 years old. Kaya nga 13 13 years old. And even Mary, hindi siya makapaniwala that the angel of the Lord nag-reveal sa kanya, you will conceive a son, a baby boy. Sabi niya, paano mangyari? I am 12 years old, hindi pa ako nagkakaroon ng mens. Kita niyo yung imposible, nagiging posible sa Diyos. Ikaw ang magbe-bear ng son ng tagapagligtas ng mundo. 12 years old, sino mabubuntis noon? Pangalawa, hindi sila nagsisiping ni Joseph. Nagsalita ang angel, sabi sa kanya, kahit yung tiyahin mo, yung lola mo si Elizabeth, nabuntis, sabi na, is going to have a child in her old age. And she, who was said to be barren, is in her 6 months. Sabi ng angel, 6 months nang nagdadalang tao, si Elizabeth, yung lola mo, yung tiyahin mo. Pagka mag-aanak kasi sila So, tingnan natin, si Elizabeth, maybe senior na siya, or 60, 70, si Mary, mga 12 years old. So, narinig ni Mary yung revelation ng angel sa kanya. At narinig niya yung sinabi sa kanya, 6 months nang buntis yung lola mo. Verse 39. Ito ang ginawa ni Mary sa verse 39. Meron akong mapa dyan na makikita ninyo. Medyo malabo lang din siya. Si Mary po, doon siya galing sa Nazareth. Taga Nazareth sila Galilee. Ganito po yung mapa yan, ganyan kalayo. Sila, nasa Judea, sila Zachariah at saka si Elizabeth. So, ang layo nito talaga. Pag tinignan niyo yung mapa, ang sabi rito, at that time, Mary got ready and hurried to a town in the hill country of Judea, where she entered Zachariah's home and greeted Elizabeth. Ayan. From there, nung nagsalita sa kanya, angel of the Lord, parang tayo, di ba, minsan gusto natin ng confirmation. Angel na nagsabi sa kanya, parang naisip ni Maria, i-confirm ko nga kung talagang buntis si Lola Elizabeth. And there from Nazareth, he traveled going to Judea. Tingnan niyo yung mapa. Usually kasi ang mga Israelita, they don't go straight for the shortcut going to Judea or Jerusalem. Meron kasi silang hidwaan ng Samaritana. Hindi nila dinadaanan yan. Unlike Jesus Christ, dinaanan po niya diretso. Pero yung mga Hudyo, tulad ni Mary, doon sila, tatawid sila ng Jordan River, babaybayan ng disyerto ng Jordan, tatawid uli ng Jordan River, bago makarating ng Jerusalem o ng Judea. How much longer? Ilang araw yung lakbayin na yun. Now, verse 41. Di ang layo ng travel niya. Sa verse 41, tatalon ako, ang sabi ron, when Elizabeth heard Mary's greetings, parang nung nakarating na siya rito, siguro pagod na pagod si Mary, di ba? Sabi niya, Lola Elizabeth, tita Elizabeth. Sigaw siya. Nung marinig ni Elizabeth, yung pagtawag ni Mary, ang sabi rito, yung 6 months old na baby nasa kanyang tiyan, tumalon. The baby boy in her womb leaped, sabi roon. And Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Another thing, mga kapatid, hindi lahat ng tao kinakasihan ng banal na espiritu. Naniniwala tayo? Yes, binigyan tayo ng banal na espiritu, pero hindi lahat. Banal na espiritu talaga ang tinanggap. Tingnan mo yung asawa mo. Kung minsan nasa loob kayo ng bahay, hindi banal na espiritu ang meron, di ba? Impacta. Impactita. Tama? Kahit lalaki, kahit tayong mga lalaki. Impacto naman yung dala-dala natin. Pero dito, very specific, si Elizabeth, kinasihan siya, napuno siya ng banal na espiritu. Siguro kung ano yung naghuhugas siya ng pinggan, naglalabas si Elizabeth, nung marinig niya, dumarating si Maria, yung greeting sa kanya, no? Yung baby, di ba kayo mga nagbuntis kayo mga babae, di ba? Di ba nakikita, minsan ngingiwi yung, tumalon si baby, di ba parang sakit? And I cannot imagine,
Na kayo mga babae, nagdadalang tao talaga, ang hirap ng posisyon nyo. Hindi madali, hindi katulad namin mga lalaki. Hanggang sabi, kaya mo yan, sige lang, ire lang ng ire. No, di ba? Kung minsan sinusumpa ng mga asawa yung kanilang asawang lalaki pag nanganganak na, di ba? Pero nakailan na, nakasyam na. Ganon pa rin, minumura pa rin yung asawa niya, panganganak. Ganon din. Si Elizabeth, ganon. Pero ang kakaiba rito kay Elizabeth, kinasihan po siya ng banal na espiritu. The Holy Spirit na nasa kanya. Verse 42, ito yung narinig. Narinig ni Elizabeth. In a loud voice, she exclaimed. Ano sabi ni Elizabeth? Blessed are you among women, and blessed is the child you will bear. Siguro sabi ni Mary, painom mo ng tubig, Lola. Totoo, ang laki ng tiyan mo pala. Di ba sabi kanina, 6 months old na yung niya, yung sinapupunan. So, na-confirm ngayon ni Maria, nakita niya yung kanyang Lola Elizabeth, totoo, 6 months old, yung kanyang tiyan. And a loud voice, narinig talaga niya, because of the Holy Spirit na naka-Elizabeth, itong sinasabi, mapalad yung babaeng nagdala ng Mesaya ng tagapagligtas, sabi rito. The child you will bear. Mapalad ka, Mary. Mapalad ka, Mary. And sa situation na to, pwede kong i-describe na, lola niya si Elizabeth, no? Parang nag-bow down si Elizabeth ngayon dito sa kanyang pamangkin na si Mary. Why? Because of the Son, pitus pa lang dito kay Mary, sa pagkakataon na to, pitus pa lang si Jesus Christ, yung bata na nasa loob ng sinapupunan ni Elizabeth, nagpupuri na doon sa ipapanganak ni Maria. Kaya kailangan natin magpuri sa Panginoon. Purihin natin ang Lord. Di ba? Imagine niyo, pitus pa lang. Pero yung 6 months old na nasa sinapupunan ni Elizabeth, nagpupuri na. And Elizabeth, 43 verse. Ang sabi ni Elizabeth, but why am I so favored that the mother of my Lord should come to me? Sa verse 43, napakaganda na dineclare ni Elizabeth. Parang sinasabi ni Elizabeth, sino ako para puntahan ng isang ina na magsasanggol, magsisilang ng tagapagligtas ng sanlibutan? Sino ako? See, that Elizabeth, sa verse 43, who am I, sabi niya, na para dalawin ako nung nanay na magsisilang ng tagapagligtas ng sanlibutan. And I stick to that message talaga. Totoo nga naman. Totoo sa buhay natin minsan, di ba? Sino tayo? Sino tayo? Christmas Day, lagi nating sineselebrate. Pero tama ba na every Christmas lang ba? And here, pag tinignan natin ang message, wala pa, hindi pa pinapanganak physical. And they were rejoicing. And how about us, this season, mga kapatid, itong season na to, every Christmas na lang, very familiar tayo sa mga messages, no, about Jesus Christ. But here, pag tinignan natin si Elizabeth, I want to focus to Elizabeth talaga, at saka kay Zechariah. Nakita natin yung puso talaga nila na sila ay nagtiyaga. Bagamat ilang taon silang hindi dinidinig ng Panginoon, gustong sila magka-baby talaga. Pero one time, dininig, di ba? At ito yung kanyang pakiramdam talaga. Sino ako para dalawin mo? And it was rejoicing also doon sa ipanganganak ni Mary. Verse 44. Sabi niya ngayon, ito yung confirmation. Sabi ni Elizabeth, nung marinig ko yung sigaw mo sa akin, Lola Elizabeth, sabi nito, of your greeting reach my ears, yung aking dinadala, naglulundag sa tuwa. Kasi siya may katawan siyang nakakaalam. And it was a confirmation din talaga kay Elizabeth, tama? At lalong confirmation kay Mary, nang pumunta siya, nakita niya malaki na siya ng kanyang lola Elizabeth. And Elizabeth, pinatotohanan talaga sa kanya. Yung aking dinadala, nagpupuri, naglulundag, ang sakit nga Ito yung maganda. And sabi ron, the baby in my womb lived for joy. Kaya nga pag Christmas, dapat masaya tayo Because there is a baby boy born in a manger. Merong batang isinilang para sa ating kaligtasang lahat. Yung mga greatest gift natin. Kung meron tayong matatanggap na perfect gift this season talaga, it was Jesus Christ alone nung siya ay isinilang dito sa sanlibutan para sa atin pong lahat. The next verse na makikita natin, 45. Ang sabi dito, blessed is she who has believed that what the Lord has said to her will be accomplished. Tama naman tayong lahat, di ba? To see is to believe. Pag tingnan natin si Mary, parang gano'n yung sa kanya.
kailangan makita ko para makita ko rin yung totoong sinasabi sa akin ng anghel. It was accomplished, yung promise dito, pag tinignan natin. Naniwala talaga siya nung makita niya, na-confirm niya, yung pinangako sa kanya, magaganap at magaganap. Ano nangyari? Verse 56. Tatalon ako ng verse 56. Ang sabi rito, Mary stayed with Elizabeth. Mary stayed with Elizabeth for how many months? 3 months. O, mathematics tayo. 6 months old na yung tiyan ni Elizabeth, di ba? O, nag-stay siya ron sa bahay ni Elizabeth ni Zechariah ng 3 months. Ilang buwan na yung tiyan ni Elizabeth? Total of 9 months. Nanganak. Yes, 9 months nanganak si Elizabeth. Ibig sabihin, hindi natin mababasa sa ibang passage to eh. Si Mary, nag-antay doon ng 3 months, and Mary also got pregnant for 3 months that time. And 9 months with John the Baptizer. Kaya mas matanda si John the Baptizer kay Jesus. And remember, John the Baptizer, kaya siya pinanganak para ihanda yung dadaanan nitong Messiah. And even in our own life, mga kapatid, paano ba natin inihahanda ang daan patungo sa paanan ni Kristo Jesus? Yan. Tingnan natin ngayon sa mga buhay natin. Just like John the Baptizer. Yung bang malalaman mo yung sarili mo, yung purpose mo sa buhay ngayon? Ako. Ang purpose ko sa buhay para ihanda ko yung daadaanan ng Panginoong Kristo. What is the point? Pwede rin tayo na tayo ang magiging daan ngayon papunta sa mga tao na hindi pa nakakakilala kay Jesus Christ. And we will introduce Jesus Christ, the Lord and Savior of the world. Pwedeng-pwede yun. At yan yung nangyari. So 9 months, 57 verse. When it was time for Elizabeth to have her baby, she gave birth to a son. Remember, ang sinabi sa kanya, papangalanan mong John. Very specific. John ang ipapangalan nila. Kasi noong panahon ng mga Israelita, ang mga pangalan pare-pareho, di ba? Simon, ito pare-pareho, Simon, Matthew, Mark, pare-pareho siya mga pangalan, halos. Minsan, first, the second, third, junior, lahat yan, dyan natin nakuha yan eh. But this time, very specific, yung binigay na pangalan sa kanya, John, ang ipapangalan, hindi susunod si Zechariah. Verse 58. Ito yung nangyari, nung manganak si Elizabeth, yung kanya mga kapitbahay, nag-rejoice din sila. Customarily, sa kanila, pagka ganon, nanganak. Kasi ano yun eh, barren nga siya eh. Parang ano eh, God's grace talaga eh. So lahat ng mga nagbubuli sa kanila, sa pamilya nila, sa mga kapitbahay nila, they rejoice, they shared their joy. Because something is coming, parang imposibleng nangyari ito. Di ba parang tayo, kung minsan may mga imposibleng bagay. Yung nga napagaling lang tayo sa sakit natin, di ba? Nagre-rejoice tayo. And so be it, ito rin naman. More than rejoicing in their heart. Verse 59. On the 8th day, ito naman, on the 8th day, pag tinignan natin, si John the Baptizer dinala sa templo to circumcise para tuliin according to the law. And given the name in their father, Zechariah. Di, ito na yung senaryo, nandun na sila ngayon sa, syempre, bibigyan ng pangalan to. Immuted nga si Zechariah eh. Ang sabi ng mga, bigyan ng pangalan niyan, Zechariah the second. Ganyan nire-request ng mga tao doon. Ang sabi ni Zechariah siguro, John, siguro dine-demonstrate na, John ang pangalan niyan. Tama? Tama, di ba? Muted siya eh. Siyempre, i-describe mo kung anong pangalan nung ipapangalan doon sa anak mo. Kasi ang customarily, sa kanila, isusunod sa pangalan ng tatay, Zechariah. Dahil ibinigay nga ng angel of the Lord, specific name kay John, ang sabi niya sa 60 verse, but his mother, Elizabeth, spoke up and said, no, sabi niya, John ang ipapangalan dyan sa anak namin. John. Di pagdating sa pangalan pa rin, sumusunod din si Elizabeth, di ba? Maging si Zechariah, na-mute kasi siya eh. So John talaga ang gusto nilang pangalan. Kaya tayo, sa buhay natin, pwede rin yun. Na ipagpipilitan natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Even though sometimes, many times sa buhay natin, hindi natin maunawaan. Elizabeth and Zechariah, ito yung dinana sila. Sa kabila ng kanilang believers, devoted sila sa Panginoon, sa pagsunod, merong reward, may ganti talaga ang Diyos. Have you already given up on God? Minsan sa buhay niyo ba, ito yung mga memories na iiwan ko sa inyo sa mensahe. Have you already given up on God? Yes, Pastor. Minsan, naisip ko talaga na bumitaw na ako sa Panginoon because of my experiences.
because of my circumstances sa buhay ko. Maraming bagay sa buhay natin na sometimes talagang parang nalulubog tayo doon. Kung minsan talaga, di ba, one problem, coming another problem, hindi pa natatapos yung dalawang problem, eto na naman yung pangatlo, eto na naman si pang-apat, panlima, ang dami, so forth and so on. And you are already, sabi mo, Lord, gusto ko nang bumitaw. And remember that God has not given up on you and me. Hindi tayo bibitawan ng Panginoon, mga kapatid. Never, ever. Kaya kung naiisip natin ito, konting panahon lang, segundo lang nawa. Maisip natin, Lord, gusto ko nang bumitaw, gusto ko nang sumuko. Because hindi ko na kaya yung buhay ko. If you see yung kaninang picture, tatlo sila doon eh. Pag tinin natin yung picture na ito. Yung next slide, pag tinin natin, basahin natin sabay-sabay. I would like to read. God, hindi tayo bibitawan ng Panginoon. Whether you are in a circumstances na uncontrollable, or ikaw yung binibless ng Lord, di ba? Pag binibless naman tayo ng Lord, napakadaling sabihin, kalooban ng Lord ito. Pero how about nandoon ka sa posisyon sa buhay mo na hindi mo kontrolado at kada dating na lang ng problema, pagsubok sa buhay mo, parang nilulubog ka unti-unti doon sa ilalim ng kinatatayuan mo. Remember always this one, God has not given up on you. Any situation sa buhay mo, kung ano yung kinakaharap mo yung kapatid, hindi ka bibitawan ng Lord. Yung tatlo sa picture kanina, yung isinilang, si John the Baptizer, si Maria po yung nasa likod ni Elizabeth. Yung kaninang pinakita ko sa title, Zechariah and Elizabeth, and the other woman there is Mary. Kaya nasaksihan ni Mary yung pagkasilang ni John the Baptizer. Kaya pwede kong i-recommend sa inyo, pwede kong i-sabihin sa inyo, yung buhay ni Elizabeth, napakaganda. In the life story of Elizabeth, we see that her many years, yung maraming panahon na tiniis nila ni Zechariah, sorrow, shame, and sufferings, deepen her faith in God rather than destroy it. Kung meron tayong pipiliin, mga kapatid, piliin pa rin natin na sumunod pa rin tayo sa salita ng Lord, sa salita ni Kristo, kung ano yung sinasabi ni Kristo sa atin. Not other teachings, not other the teachings of Jesus Christ. Because there are so many teachings talaga na malilito tayo. Pero sa panahon na ganito, hindi tayo binibitawan ng Panginoon, stick ka na lang. Ganon din naman eh. Pero in the end, nakita natin sa buhay ni Elizabeth, it's not an easy and smooth way sa buhay po nila. And even us, each and everyone, hindi po madali. Mga kabataan, sa buhay po ninyo, wag na wag kayong bibitaw sa Panginoon. Kung minsan, binitawan kayo ng magulang niyo, windang-windang ang buhay ng bata. Di ba binitawan ng magulang eh? Pero mayroon isang tao, mayroon isang Diyos, na kahit kailan hindi ka bibitawan. Mawala naman magulang mo, kapatid mo, pero ang Diyos, na tatay ninyo, never kayong bibitawan ng Panginoon. Let us praise the Lord. Last na pwede kong i-share sa inyo, don't stop believing, okay? Don't stop believing, don't give up on God. Huwag na wag po. Huwag na wag tayong hinto sa pananalig at pananampalataya sa Panginoon. And don't give up on God kahit na binitawan ka na ng mga mahal mo sa buhay. Father, we thank you and we bless your name. Patuloy ka namin pupurihin lalo sa mga mensahe na pwede pong maging daan sa kapahayagan po ninyo sa personal na mga buhay namin. Salamat po dahil apart from you, wala kami rito, wala kaming mga pag-aaralan. At salamat sa banal na Espiritu na patuloy po na siyang naghahayag ng mga bagay na hindi po namin maunawaan. At lalo naman sa panahon na kami ay down na down, lagi nandyan ang salita mo. That's why, Lord, meron kaming Lord Supper, meron kaming pinagbabahagian, meron kaming inaalala lagi. What have you done on our lives? Kung ano yung ginawa mo sa krus ng Kalbaryo? Ano yung mga tunay na kahulugan nito para sa amin? At salamat, ikaw ang nagbuwis ng lahat ng ito. Ang buhay mo, Panginoon, ang siyang ipinambayad rather than our own lives. Pero salamat, dahil nandiyan lagi yung biyaya at kahabagan mo sa bawat isa. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. In Jesus' name we pray. Amen.
Hawak po natin yung mga elemento, yung tinapay. Ang sabi sa 1 Peter 2:24, dahil sa kamatayan ng Panginoong Kristo, dinala niya ang lahat ng bigat ng ating mga kasalanan. Dito po, sa krus ng Kalbaryo. Upang mamuhay naman tayo ayon sa kanyang kalooban. At may bonus pa doon ang sinabi, tayong lahat ay gumaling dahil sa kanyang mga sugat. Atin pong itaas yung tinapay. On the night before Jesus was betrayed, He took the bread, He gave thanks, He broke it, and He gave to His disciples, and He said, "This bread is my body, which is broken for you and for me. Let us all partake with joyful heart." On the same manner, after the supper, He took the cup. Taas po natin yung mga cup natin. He gave thanks, and He gave to His disciple, and He said, "This cup is a new covenant." New covenant, ibig sabihin, bagong tipan. Sa ating pakikibahagi, ang sabi dito, without the remission of the blood of Jesus, without the shedding of the blood of Jesus, there is no forgiveness of our sin. Kaya iinumin natin ng may buong kagalakan sa ating mga puso. Let us all partake. Minsan pa, O Diyos, maraming salamat sa banal na hapunan na kami ay naging kabahagi. Patuloy nga po na lubos na maunawaan namin kung ano yung mga tunay na kahulugan nito sa buhay ng bawat isa. Sa kagalingan na meron kami sa kamay ninyo, patuloy po, umaasa kami lagi. Hindi lamang po yung pisikal na katawan namin, kundi yung aming espiritu na patuloy na hinuhubog mo ayon sa iyong kalooban. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Kristo bilang sariling tagapagligtas. Amen. Again po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Tayo po idadako sa ating pagbibigay. At before that, pag-pray po natin yung ating mga ikapu at ating mga love gifts. Extend po natin yung ating kamay sa ating box offering. Taas po natin yung ating mga offer. Diyos Ama, maraming salamat po, Lord God, sa mga blessings, Lord God, na amin pong natangkilik sa mga nakalipas na araw, Panginoon. Lord, by this time, Panginoon, kami naman po, Panginoon, na magbabalik sa iyo, Panginoon, na lahat ng pagpapala ng ibinigay sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na ang money matters na to, Lord God, ay magamit sa simbahang ito, magamit sa ikalalago pa, Lord God, ng iyong salita, Panginoon. Maging daluyan ang pagpapala ang church na ito, Panginoon, sa lahat-lahat ng ito, Panginoon. At sa mga kapatiran ko, Lord God, patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo silang i-bless, Panginoon, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga gawain, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga income, O Lord God. Gayun din sa mga kapatiran ko, Lord God, na merong struggle, pinagpipray po namin, Panginoon, na bigyan niyo po sila, O Lord God, ng income and resource, and ikaw sa iyo manggaling, Panginoon, ang lahat ng ito. Salamat po, ibinabalik namin sa iyo. Papurit, pasalamat in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Tayo po yung magbigay. Okay, minsan pa, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Salamat sa ating mahal na pastor na nagbigay mensahe na pinamagatan niyang deepened faith o mas malalim pang pananampalataya na ating nasaksihan kanina. No? Maraming salamat sa buhay ng ating mahal na pastor na patuloy siyang ginagamit ng ating Panginoon upang tayo po ay matuto at malaman natin kung ano yung mga mensahe na magiging guide natin sa ating buhay. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Meron po tayong mga further announcement, but before that, I will read muna yung ating first timer. Meron po tayong first timer today. Si Pierre Paulo C. Ilianes. Pwede pong tumayo si Sir Paulo. Yan.
God bless bro. I pray and I hope na hindi to yung una at huling pagkikita natin lahat, no? Kung wala ka pang sinisimbahan, you are very much welcome sa aming simbahang ito, sa aming day by day. Amen? Kapamilya ka na namin ngayon. Kapuso pa. Yan. Kapamilya, kapuso, kaibigan, lahat. Kakampi. Yan. Okay. Meron po tayong mga birthday celebrant itong darating na December. So, huntingin nyo po yung mga taong to. Ha? Kung nandiyan po sila, baka magpapakain to. December 2, si Mel Abellera. Sister Mel, yan. Birthday niya ngayon, kahapon. December 4, si Gerardo Di Plata. Yan, palakaw po natin siya. Happy birthday bro, si bro pala yun. At si Brother Rolly Di Borja sa Agis. Yan. Hoy, malapit na. Pwedeng huntingin natin yan. Si Brother Joseph Rabelo. Nandito ba siya? Birthday rin. And the 26 na December, si Chakaina Villaflor at si Shaina Villaflor. Yan, birthday po nila. Si CJ Amemita sa December 29. Yan. And then si Cathy Valencia, yung December 20. Ayan. From Canada. Punta natin sa Canada para makipag-celebrate tayo sa kanyang birthday. Happy birthday and we pray na magkaroon pa kayo ng marami pang birthday na darating. Yan. Okay, some announcement po sa ating mga activities upcoming this December. Unang-una, binabati ko na po kayo ng Merry Christmas. December 3 na ngayon, no? Merry Christmas po sa inyong lahat. Meron pong gaganapin na sambang gabi sa darating na December 13 to 15. Wednesday po yan. Wednesday to Friday. From 7:30 p.m. to 8:30 p.m. We invite you mga kapatid, kung sa ating mga old churches dati, di ba meron tayong mga simbang gabi na tinatawag. Nag-start ata yan December 16, no? December 16. So dito po, December 13 to 15. Yan. We invite you po na umattend po tayo. Gawin po nating isa pang itong venue to fellowship to sa ating mga kapatiran dito. Amen? And next, ano pa yung next? Yan. Meron po tayong Christmas party na gaganapin sa December 17, 9 a.m. onwards. December 17, that's Sunday din, no? Pastor, no? That's Sunday, so meron po tayong celebration ng year-end party or Christmas party po dito sa church. We encourage na dalhin po natin yung ating mga sarili at mag-invite po tayo, mga kapatid, no? Ang alam ko po, meron po ditong exchange gift na in-announce kanina, but this time po it's per family. Per family lang. Ang amount po ng gift na pwede natin dalhin is 500 pesos po, ha? 500 pesos. And as mentioned by Brother Bing kanina, hindi po kasama yung balot, ha? Sa 500. Yung nasa loob, yun po yung ating ilagay. Exchange po. Per family po ang dala, ha? Per family. Kung sino po mga willing makiparticipate, please bring your gift. And I suggest yung ibibigay yung regalo is not yung parang nakatuon lang sa isang tao. Halimbawa, sa family namin, sa akin yung ibibigay niyo ako ng hair glow. Wag po sa akin nakatuon lang yung hair glow. Dapat pambuong pamilya, bigyan nyo kaming TV ulit. 500. Yan. Okay. And next naman po, teka, may isa pa. Balik. Yan, Christmas service po natin sa 24, 9 a.m. to 10:30. Isang service lang po tayo niyan. Kasi 24 po kasi is Sunday. So isang service lang po tayo nagaganapin. So tayo po ng mga second service na attend po tayo ng 9 a.m. Isang service lang po, ha. Ulitin ko po, isang service lang po sa December 24. Next. Meron pong groupings which regards doon sa ating Christmas party. Andito po sa ating screen, sa Pasita, ang coordinator po natin dito is si Brother G at saka si Brother Bing. So yung mga nakatira po sa Pasita 1 and Pasita 2, kayo po ay lugod na inaanyayahan o makipag-coordinate kay Brother G
at kay Brother Bing upang malaman po natin kung ano po yung mga contribution na dapat nating dalhin o ano po yung mga ipe-prepare natin. Amen? And then, next po yung Binyan. Ang coordinator po ng Binyan ay si Brother Ed Alcabasa at saka si Brother Nilo Montiel. Ang nagsasakop po ng Binyan area ay Binyan and Santa Rosa. Then next po yung poblasyon. Coordinators po nito si Sister Auring Jimenez, Sister Melet Ray. Yan, si Sister Melet. Sister Melet, pakita yung nga po, Sister Melet. Sister Melet, hello. Sister Melet, tayo po tayo. Siya po si Sister Melet. Yan po. Yan po yun, yan po. Tandaan nyo po Tsaka si Sister, si Brother Rolly Deborah. Ayan po, siya po. Coordinator po siya ng poblasyon. Ang nasasakop po ng poblasyon ay Landayan, San Roque, Santo Niño, San Antonio, tsaka Cuyab. Lahat po ng mga nabanggit kong lugar, pakipag-coordinate po sa taong mga ibinanggit ko rin. Sila, kala Sister and Brother Rolly. Yan. And then, Belmuro. Belmuro is coordinators po nito ay si Brother Brandy. Si Brother Brandy, pakita niyo po, Brother Brandy. Yan. Yan. Si Brother Brandy, tayo. Nakatayo na pala. Si Sister Nina Rabelo. Si Sister Nina. Wala si Sister Nina dito. Yan po yung ating mga coordinators. Ang nasasakop po nito ay Better Living, Estrella, Langgam, Laram, Magsaysay, United Bayanihan, Riverside, and United Better Living. Mga upper village lugar to. Yan po ang ating coordinator na nabanggit ko. Then, sunod po, SCAG ba tawag dito? SCAG? Yan. Ang coordinator po nito ay si Brother Manny Rances. Patayo po si Brother Manny. Ando po siya nasa likod. Yan. Yan po ang coordinator natin. Ang nasasakupan po ni Brother Manny ay San Vicente, Calendola, Adelina, GSIS, at Elbinda. So lahat po ng lugar na nabanggit ko, ang coordinator po natin ay si Brother Manny Rances. At ang last po ay ang Muntinlupa. Ang ating coordinator po sa Muntinlupa ay si Pastor Ronnie Diaz. Pastor, patayo nga po, Pastor. Baka hindi nyo kilala si Pastor. Siya po yung nagsalita dito kanina. Baka hindi nyo po nakilala yan. So ang nasasakupan po ni Pastor ay siyempre Muntinlupa at Carmona. And then yung mga nabanggit po nating lugar na hindi po, kunyari doon kayo nakatira at wala po dito sa listahan, automatic po kay Pastor Ronnie po kayo ang ating coordinator. Amen po ba? Medyo mabilis yung ating announcement, but then I hope na naintindihan nyo lahat ng ating mga announcement. At meron po tayong, alam ko meron pa tayong New Year's service. That's December 31. Tama ba? December 31. One service lang din tayo noon, ha? 9 a.m. to 10:30 a.m. Yan. So, palakpakan natin ang ating Panginoon. Marami tayong activity sa darating na December, no? And ang kinaabangan ng bawat isa, meron po tayong raffle. Ang grand prize po ata, house and lot. Ayan ang first prize. Ang second prize po, brand new Montero Sports na sasakyan. At third prize po ay NMAX na motor. Okay, yan. Kaya umatin po kayo, ha? Amen po ba? Palakpakan po natin. Ang gaganda ng ngiti nyo na nabanggit ko yung prize, ha? Yan. Amen. So, tawagin po natin ang ating mahal na pastor para sa another announcement. Yung kaninang yung Belmuro tsaka Iskaj. Mangyari po pinag-isa natin yung Belmuro tsaka Iskaj, iisa na lang po yun. Kung meron po kayong mga katanungan dito sa Belmuro tsaka Iskaj, pinagsama na lang po namin yan. Kay Brother Manny Rances po kayo mag-approach o kaya kay Brother Brandy. No? Kung nandiyan po yung lugar ninyo, you can approach Kuya Manny, ano po yung magiging distribution ng mga natin, yung pagkakaisa. Tayo pong lahat ay magsitayo po sa presensya ng Panginoon. Tayo yumuko at pumikit sa kahabagan mo, Panginoon. Salamat po na patuloy kami na umaasa lagi sa inyong biyaya. At nawa po sa lahat ng aming mga plano, pagpapala, Lord, ay kayo po ang magpatupad. Even this season, Lord,
Ano po ba yung pinaka-importante at mahalaga sa aming mga puso? I-celebrate namin yung inyong pagsilang, yung inyong pagdating. At higit sa lahat, Panginoon, inaasahan mo sa aming mga puso magmumula yung pagbibigay, hindi lamang po sa pagtanggap. It is better to give than to receive. Kung kami naman po ay nakapagbigay, huwag naming asamin na magpapasalamat sila. Pagkos naniniwala kami kung kami naman yung nabahagian, matuto kami magpasalamat. And because that you are a giver, God, nauna ka na nagbigay sa amin. Kaya marapat lang po na kung ano man yung ginawa namin sa kapwa-tao, una na po namin ginawa sa inyo. Pinupuri ka namin sa umagang to. We praise you. We honor you. Mga kapatid sa Panginoon, tanggapin ninyo ang pagpapala. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face shine towards you and make you peace. The Lord will bless you. Humayo kayo mga kapatid muli sa isang linggo. Bitbitin natin yung pag-ibig na galing sa Diyos Ama papunta sa kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Kristo, ang kapayapaan, kagalakan, at ang pakikipisan ng banal na Espiritu na sumasa atin. Ngayon at magpakailanman, in Jesus' name we pray. Amen. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Ay luluho at sa iyo ay sasamba kami.
at ang bayang ito'y iyong pagagalingin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito.